You are watching MDN Teleradio. Mayong hapon, good afternoon, magandang hapon po mga kaibigan. And here in Cagayan de Oro, it's a gloomy afternoon. Medyo umulan-ulan, medyo merong konting shower mga kaibigan. I think this is also in effect of itong mga weather disturbances natin na we are experiencing for this week, no? And of course, mga kaibigan, no, ang ating unang mapapanayam ngayong hapon sa ating programa, isa po siyang psychologist and of course, a graduate of BS Psychology and Guidance in Counseling, master's degree holder, and now currently pursuing her PhD in in psychology, criminology tuloy. And of course, no, very active sa iba't ibang mga activities at present. She's teaching as a professor of University of Southeastern Philippines, Tagum Campus, and a practitioner, of course, in the field of psychology. Mga kaibigan, nasa linya na po natin ang ating bisita ngayong hapon. Professor Prolene Silva. Ma'am, magandang hapon po. Welcome to our program. Magandang hapon din po. Yes, welcome to our program. Siguro ma'am, makabalog yun ka kayag binisaya, kaya kung gitanaw-tanaw ning imuhang padala sa ako direct from Davao, gidoy ka. Kabalog kayo, Bisaya, sir. Anyway, ma'am, paki-greet na lang ko sa atong mga, siguro mga estudyante, no, o sa atong mga higala din na sa Davao Region 11. May hapon sa tanan, labi ng katong mga estudyante, o ba kauban akong mga professor diri sa Region 11. Na kita karon diri, o ato maminawan ko sa mga umaabot ng mga information nga dapat natin maminawan. May hapon sa tanan. Okay. Ma'am, kindly tell us, bakit psychology yung pinasok mong field of interest? Bata pa ako noon, gusto ko na mag-aral ng psychology. Kaya po, nag-pursue ko talaga ito hanggang sa narating ko yung master's degree. Pero habang ngayon, sa panahon ngayon po, ay inubuha ko pa po yung case. Hindi pa po tapos. Mm-hmm. As a practitioner, of course, no, kasi sa field ng psychology, bago ka makapag-take ng licensure examination, kailangan mo yata muna magtapos ng master's program. Somehow, kailangan mo munang ikumpleto yung requirements ng PRC. Now, with guidance and counseling ba, ma'am, ganun din yung requirement? Oo po, pero hindi po ako ngayon, hindi ako nagpa-practice sa guidance and counseling. Nasa alumni center po ako. Okay. Sa alumni center. As a psychologist, as a guidance and counselor, a practitioner of this field, ma'am, ano yung mga bagay-bagay na somehow nakikita nyo with the effect of this pandemic natin, with this COVID-19, na our mobility is being restricted and somehow some of the usual things that we're doing is now being denied from us? Napakarami po mga skeptics, napapabilang po dito yung mga pumutao. Natatakot po, karamihan, kasi po ang tinitingnan nila yung the other side of the story, lalo na po sa vaccination ngayon. So marami po nagkakaroon ng, kung sa Bisaya pa po, yung nagduha-duha na magpa-vaccine. Kaya po, medyo, yun lang po ang ating makikita na hindi po natin din mapipilit kaagad yung tao. Mas kailangan po natin silang antayin kung kailan po sila ready. Although mayroon na po ngayong mga orders na kailangan lahat na po magpavaksina. Pero kailangan pa po din natin sila antayin kung kailan sila pwede na isubmit ng sarili. Okay. Ma'am, siguro, no, as an observer, as a person in the academe also, we have observed that medyo marami pong mga kabataan na merong mga suicidal number of cases na itala po ng ating mga nag-o-observe. Ano kayang dahilan kung bakit yung ating mga kabataan ngayon ay somehow merong parang na-highlight yung tinatawag nating mental health? Ano kaya ang mga factors dito, ma'am? Ang dami pong factors, kabilang na po nito yung sa kanilang, paano man yung kinagigiliwan nila ngayon na medyo hindi sila namomonitor, napakarami pong bagay. Kabilang na po dito yung kulang-kulang na po yung interaction sa bawat isa. Minsan sila-sila lang po, kasi ngayon limited yung paglabas ng mga adolescents, kaya medyo nakikita natin sa kanila na medyo nagkakaroon sila ng pagkakataon na nakikita na sila lang, yung pasarilan nila lang. At saka, yun, sabi nga ni John Donne, di ba? No man is an island, kailangan natin yung
mga tao na makapag-interact tayo para yayabong yung ating emosyonal na aspeto. Sa ngayon po, dahil maraming restrictions, gawa na rin po nitong pandemya, kaya may mga bata ngayon, mga kabataan, na medyo nahihirapan sila. Pero yung mga magulang din naman po ay vigilant din naman sila. They also gave their best na ma-aid nila, no, yung sustain nila yung needs ng kanilang mga kabataan, mga anak. Yun lang po, dapat vigilant lang din po yung mga magulang sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak, lalo na po sa emotional na aspeto. Yung interaction sa loob ng pamamahay, importante po yun. Para hindi po lalampag o darating sa point na magkakaroon ng medyo mahirap na relasyon sa sarili. Yung intrapersonal na relasyon. Yun po ang pinakamahirap din. Ma'am, may katanungan po dito sa ating Facebook live stream. Galing kay Dean, no? Galing kay Dean Lawrence Basan of Surigao del Sur State University. Sabi niya dito, paano daw natin ipiprevent itong tumataas na kaso ng teenage pregnancy as one of the somehow prevailing problem ngayon sa mga kabataan, ma'am? Ayun din po, kailangan din po yung monitoring, supervision, close supervision ng mga magulang. Kasi po, lalo na ngayon, nakakalabas sila ng kusang kanila lang pong desisyon. Minsan dahil sa maraming mga magulang na busy sa trabaho, hindi na sila nababantayan. Kaya nagkakaroon din po sila ng chances na makikita yung kanilang mga BF. Kaya nga po, delikado din po kung hindi masyado namomonitor ng mga magulang. Kaya mapiprevent natin yung early pregnancies po. Kung nandyan yung mga magulang lagi sa tabi, nandyan sila para kahit busy, nandyan naman yung cellphone, pwede naman sila makakapag-contact. Para lang ma-feel ng mga kabataan na sila ay minamatyagan din po ng mga magulang kahit gaano ka-busy. Okay. Ma'am, as an educator, of course, no, you have been teaching for quite a time already. Paano mo binibigyan ng guidance yung ating mga estudyante na somehow suffering some depression, yung frustration nila sa kalagayan natin ngayon na may pandemya? Usually po, nagkakandak po kami along with the guidance office sa university kasi yung alumni office, alumni center ay nagbibigay kami ng mga webinars, career coaching, personality development training and workshop. Kahit ngayon nasa pandemya tayo, pero nagkakaroon pa rin tayo ng chance na magkakaroon ng ganitong gathering, no, sa virtual. Nagbibigay po kami ng mga tips and strategies. Nagbibigay po kami ng mga guidance, no, in the form of literatures, yung mga slides presentation para po mas wider yung coverage ng ating ginaganap na guidance sa mga kabataan. At ang ating din pong center, sa guidance center sa main, gaya po sa University of Southeastern Philippines, dito sa atin, nagkakaroon din po, nabibigay sila ng psycho-spiritual, psychosocial training. Kaya po, kinakascade na lang din po dun sa mga branches. Kasi ako po nasa Tagum City, may sa Mintal po, at may ibang campuses pa rin tayo na kinakascade. Kung ano man ang meron sa main office ng guidance, kinakascade, sinishare po namin sa aming mga FB page. Okay. Of course, ma'am, no, I have checked into your file. You are also teaching and coaching our young people to develop their personality. Ano yung ipapayo nyo sa ating mga kabataan ngayon na parang nawawala yung social interaction? It is so because nasa gadget lang nakatutok. Yun po, kailangan tingnan maigi yung sarili. I-filter po yung kung ano ang nararapat at kung ano po yung hindi. Kasi alam naman talaga kung ano ang tama at mali. Sa mga pang-ilang-ilang mga sitwasyon na may mga kabataan na nagkaroon din sila ng problema sa pamamahay, dahil sa problema sa pamilya. Hindi po din natin sila mabiblame dahil nagkakaroon din po sila difficulty of understanding themselves. Kaya po, kailangan dito yung pamilya, kahit hindi po mama, papa, kung halimbawa sobrang busy talaga or malaki yung problema na hinaharap, pwede din po yung pamilya, yung relatives na pwedeng kahit patingin-tingin lang doon, at least ang mga kabataan nagkakaroon sila ng feeling na mayroon pa palang nagmamahal sa akin. Kasi
Ang pinaka-worst kasi na senaryo sa buhay ng isang bata, adolescent, yung bang feeling nila sila na lang, wala na silang kasama. Kaya kahit medyo isang malayong membro ng pamilya, kapag ka nandyan lang, kinakausap niya yung mga kabataan sa pamilya. So, at least nagkakaroon din po ng alleviation sa side ng isang adolescent. Kaya hindi siya mapapariwara kasi nafe-feel niya yung significance ng kanyang existence, nafe-feel niya yung kanyang importance bilang isang pamilya at bilang isang tao. Kasi yun na naman kailangan din po natin. We wanted to be loved and we wanted to love. Kaya nga po, vice versa yan, mama at anak, papa anak, anak mama, anak papa. Yun yung relasyon na kailangan pagdating ng mama sa bahay, musta na? Pagdating din ng anak sa bahay, mama, mayroon ba tayong pagkain dyan? Sasagutin ng ina, sasagutin ng ama. Yung pangangailangan ng emosyonal na nabibigay ka agad-agad. Yes. Konting bagay lang po yun, pero napakalawak ng naaabot niya. Abot niya, spiritual, psychological, social, emotional, mga bagay-bagay na yan. Konti lang, pero malaki yung impact sa buhay ng isang bata. Okay, talagang napakalalim ng mga na-share ni Ma'am. No? Now, Ma'am, dito sa, of course, pagtingin natin sa behavior, attitude, karakter ng ating mga kabataan, paano natin i-connect ito at paano natin tutulungan itong ating mga magulang? No? Paano ba natin sila bigyan ng tinatawag na basic or fundamental parenting skills? Kasi mukhang napapansin yata natin na maraming mga pamilya na talagang yung magulang naman parang walang kaalam-alam kung ano ba dapat ang mga skills na ihanda nila bago sila mag-sanction ng mga anak, magdisiplina, or paano nila dadalhin yung mga anak nila? Opo. Actually, meron kami dito sa branch na pinopropose na yung may research for yung parenting styles Generation Z. Kailangan po kasi ngayon sa mga parents yung kakaibang pamaraan sa pagdala ng mga anak. I-adapt din natin yung ating pagdala sa mga kabataan sa trend ngayon kung ano yung meron tayo. Mga kabataang inanak noong 1995 hanggang ngayon ay mga Generation Z, adolescents o humans. So, kailangan din po yung ating parenting styles ay hindi masyado maluwag, hindi masyadong mahigpit. Kaya po, may kasabihan yung mga matatanda noon na kung gusto mo daw mag-raise ng isang bata sa maayos na paraan, gaya din daw yung paghawak ng yung sand o balas sa Bisaya. Kung hihigpitan mo daw yan, ay mapapansin natin na yung mga balas, dadalahin ng hangin. So, kukunti na lang yung maiiwan. So, sobrang higpit po ng pagkahawak. Pero po, kung sobra namang luwag, dadalahin din yan ng hangin. Kung sobrang higpit, lalabas din yan dahil wala yung pressure ng kamay na nauubos na ng space. Kaya lalabas lang yung mga sand. Ganun din daw yung pag-raise natin sa mga kabataan. Hindi sobrang maluwag, hindi sobrang higpit. Kaya sa panahon ngayon, gawa na rin ng pandemya, at saka i-adapt din natin yung sa ngayon na trend sa Generation Z. Yung mga bata ngayon ay hindi sila millennials, sila yung Generation Z ang pinakabago. Kaya pinakabago din yung ating pamaraan sa pagdala sa kanila. Ang unang tip, marami pong tips, kaya right now, marami pong mga universidad na pinag-aaralan kung ano yung mga approaches, strategies, and tips para ano po talaga yung pinaka-akma na pagdala sa mga kabataan. Kasi hindi natin masabi na may pinaka-akma na parenting style. Kasi depende po yun sa klase ng bata. Kasi iba-iba yung tao, individual differences. Kung halimbawa siya ay isang bata na masyadong silent, iba din po yung approach pagdala sa kanya. Yung bata din po na masyadong talkative, iba din po yung approach ng isang nanay, ng isang parent, pagdala sa kanya. Depende po yung approach natin. Kaya, mabigyan po ng chance ang mga schools para matulungan ang komunidad. Sana po ay i-embed siya sa program ng guidance office para po magkakaroon po ng mas wider na dissemination ng information kung ano man po ang pinaka-akma para sa kanilang mga kabataan. Kasi po, wala po talagang standard para sa isang bata kung anong
style ang dapat gamitin na disiplina. Depende po yon sa kanyang kakayahan na i-receive yung klase ng discipline na akma sa kanyang pangangailangan. Kaya nga po, yung research po namin ngayon dito sa USEP Tagum City, titled Parenting Styles Generation Z, proposal pa po yun. Pero nakikitaan na po namin na may mga panibagong estilo. Ano dapat, no? Paano dalahin yung mga kabataan. Kung ano po yung pinaka-fixed na resulta niyan. Hopefully, makikita po natin in the next few months kung matapos na po. Pero sa ngayon, ang masasabi ko po, ang walang standard sa pagdisiplina sa mga kabataan. Nararapat lang po para sa mga magulang ay tingnan nila kung ano yung ano yung nararapat. Ano yung need ng isang bata, ng isang anak. Doon po tayo mag-anchor kung ano yung pangangailangan nila. Hindi po yung ano yung gusto natin na disiplina, kundi po ano yung pangangailangan nila para po doon na lang mag-anchor kung ano yung approaches na gagamitin. Kung higpitan mo ba konti o luwagan mo ba konti. Okay. Dapat pala yung ating mga magulang, alamin muna nila yung attitude, yung character, yung behavior ng mga anak nila kasi walang disiplina or walang treatment or walang pagdadala na one size fits all. Kailangan nilang intindihin muna kung ano ba talaga yung character ng kanilang mga anak, no? So that magiging effective naman yung treatment nila. Now, nais lang nating sundutin yung nabanggit nyo kanina, ma'am, no? Itong ating mga anak, no? Lalong-lalo na ngayon, Generation Z, kailangan munang tingnan ng ating mga magulang kung ano ba characteristics nila, ano ba ang mga hilig nila. Now, itong ano ba, ma'am? Disiplina, yung tinatawag nilang reward and punishment system. Is it still working at this point in time? Yung reward system po, yun po, kapag may achievement siya, binibigyan natin ng reward. Kapag po mayroon siyang nagawang kasalanan, misdemeanors, binibigyan po din natin siya ng punishment. Nangyayari po yan sa classroom kapag ang mga bata ay may nagawang extra na gawain, binibigyan ng reward, panibagong punto para madagdagan yung kanilang sinaunang punto sa kanilang performance. Pero po kung sa bahay yan, sa household, i-apply natin sa mga kabataan, okay din naman po. Kasi ito pong reward and punishment is a form of learning. Nang dahil dito ay natututo ang isang bata. Kung bigyan siya ng reward dahil siya ay nagkaroon ng achievement, ay mas dadami pa po yung kanyang mga achievements in the future. Kasi po, mayroon siyang reward, nabigyan siya ng treat, nabigyan siya ng pahalipay, no? Kaya po, gumagana, yumayabong yung kanyang interest, nagkakaroon siya ng appetite na gagawa pa ng maayos kasi ito naman pala, pag gagawa ko ng maayos, napakaganda naman pala ng reward ko. Kaya takot din siyang gumawa ng kasalanan kasi, ayun, hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas kung halimbawa, sasabi ang mama na, kapag hindi mo mahugasan ng maayos yung mga plato, hindi ka makakalabas maya. Wala kang baon ngayong yung reward and punishment. Kaya natatakot yung mga kabataan na magkakaroon ng mali. Pero may mga bata na hindi pwede applyan po ng reward and punishment. Kasi po, iba yung kanilang pananaw. May mga experience ako na nagsishare sila na OA ang dating ng reward. O, diba? O kaya nga, titingnan ng magulang talaga sa kanyang anak kung ano yung angkop talaga na strategy na katanggap-tanggap sa bata na hindi naman po na nagiging funny yung approach ng intervention. Kasi po, itong reward and punishment, okay din po ito sa karamihang mga bata. Pero may mga kabataan din po na hindi angkop ang reward and punishment. Kasi po, meron silang mga laughter na mga experiences sa buhay ng kabataan pa nila, yung sobrang bata pa sila, na nagkaroon ng doon nag-root yung kanilang mga impressions at present. Kaya po, yun sinabi ko, hindi po lahat ng mga kabataan angkop ang strategiya ng disiplina. Kaya po, kailangan pag-aralan talaga ng isang magulang yung disiplina, yung strategy na kanyang i-implement para po magkaroon ng dual, kasi nire-receive ng bata, binibigay ng mama yung stimulus, tapos maganda yung response po, classical conditioning po ito. Kaya po, nagkakaroon ng harmonious na relasyon ang parent at saka yung bata. May katanungan po tayo, ma'am, sa ating taga-subaybay sa Facebook natin live stream ngayon. Si Jonas, no? Sabi ni Jonas, ma'am, meron ba daw edad na kailangan mo ng bigyan ng sex education yung ating mga kabataan? Ayun po, napaka-issue po yun. Kasi
May mga magulang po na yung mga traditional na households na ayaw po nila i-expose ang mga kabataan nila sa sex education. Pero yung mga liberated na mga parents, gusto din po nila na ma-expose yung mga kabataan nila sa impormasyon na dapat malaman ng mga kabataan, lalo na po itong mga issue ng mga AIDS, sa mga sakit, sa sexual na aspeto, problema, ganun. Gusto nilang malaman agad at a very early age. Pero marami po sa ating mga magulang, households na ayaw din po nilang ma-expose. Lalo na yung may mga belief pa na sila una na pagbigyan ng malaman o marinig ng bata nila na ganyan-ganito about sex, parang napopoison na, yung naisip agad nila. Pero yung tanong po natin exactly kung anong edad, depende po yun. Kasi nga po, mayroon tayong tinatawag na level of maturity. Mayroon tayong maturational stage. Mayroon tayong tinatawag na readiness. No? Sabi ni Elizabeth Harlap po, isang psychology, sabi niya, when is the time that the child is ready? No? A person is ready to accept those information, lalo na sa sexual na aspeto. Wala po tayong exact na age. Pero po sa school, may determinant factor tayo. May a certain factor na masasabi tayo or ma-determine natin sa school na eto, grade 4 yata or grade 5. May mga sex education na yan ay ini-introduce na kung ano itong parte ng katawan ng tao na sensitibo na may-mention doon. Ayan, ini-introduce na po sa elementary pa po. Pero may mga parents na masyadong naiisip nila na napupoison yung mga anak po. Pero may mga iba din pong parents na gusto din po nila. So, depende po yun. Kung ako po tanungin doon, depende sa readiness ng bata. Kasi po, kung ready na siya malaman ang angkop na impormasyon about sa sex, hindi naman po niya nilalagyan ng malesya. Kasi po yung mga guro na nagtuturo, inaayos din po naman nila pagturo. Wala naman din po malesya. Para po, sa early age po na yan, lalo na sa elementarya pa lang, at least alam na ng bata na kailangan pala, prepared na ako sa edad na 13, magkakaroon ako ng menstruation, ganun. Sa lalaki naman, mayroon pala akong Adam's apple sa edad na to. Kailangan pala ganito. At least po, mariready yung mga bata. Iba din po kasi yung mentality po ng ibang mga magulang about sex education. Kaya po, hindi po din natin sila mabiblame. Kasi iba po din yung kanilang orientation noon pa man about it. Kaya, na dahil sa misunderstanding, nagkakaroon po ng confusions po. Kaya, ganun na lang ang nangyayari. Pero, depende sa edad, depende sa readiness, kung ang bata ay ready na po. Wala po sa kanya epekto, hindi po masama pakinggan para sa kanya. Pero kung hindi pa po siya ready, sabi ni Elizabeth Harlap po, magkakaroon po ng malesya or mayroon pang mga underlying na meaning para sa kanya, yung tinuro, yung narinig niya. So, kaya din po, mas maigi po sa bahay, una po, introduce yung mga bagay-bagay na gano'n. Yung slight lang po. Para pagdating sa school, at least, hindi na po din sila shock, culture shock. Pero po, sex education, importante po din siya. Lalo na po, pertaining to yung mga problema sa sexual na mga sakit at kung ano ba yung mga changes sa kanyang katawan, na dapat niyang malaman para matanggap din niya yung sarili niya. Hindi po siya shock na ganyan nangyari sa kanya. Kasi po, ang school ay binigay na sa kanya yung tama yung impormasyon. At mas maganda po kung sa bahay unang matutunan, marinig ng mga bata. So, kay Sir Jonas dyan, na nagtanong, sa akin lang naman, the moment na bigyan mo na ng cellphone yung anak mo, i-educate mo na. Baka kasi kung ano-anong mabuksan sa mga website ng yung mga kabataan natin. Anyway, talagang napakaganda yung mga sharing mo, ma'am, from our expert, as psychologist. Ma'am, as an author, as a book author also, kindly share to us, ano ba yung naisulat at naibahagi niyo po sa ating mga learners, lalong-lalo na ngayong panahong pandemya na wala silang kakayahang pumunta sa mga library ng ating mga schools, kindly share to us po. Maraming salamat po. Ako po ay nakapagsulat ng isang libro na Understanding the Self, and distributed po ito nationwide. May mga bookstores po tayo. Hindi ko po alam kung pwede mag-plug in ng bookstore na bumibenta ng libro natin. Pero ang Wiseman po ay mayroong mga agents na mayroon silang
ng coordination sa mga bookstores nationwide. Hindi ko lang po mention yung pangalan ng bookstore, pero marami na pong nakabili doon sa bookstore na yon. Ito pong libro natin, Understanding the Self, programa ito sa bagong curriculum natin sa K-12. Kapag magka-college na po yung mga kabataan, aaral sila ng GE 113 or Understanding the Self po yung subject. Ito po subject na to ay may nag-merge po yung former natin ng mga subjects to na sociology, anthropology, political science. 5 subject po ito, may merge into one, kaya naging Understanding the Self na po. Kasali na po yung psychology at philosophy. So ngayon, yung philo, psychology, anthropology, sociology, psy, ay isang libro na po ngayon. Ang tawag nito ay Understanding the Self. Ito, medyo mabigat siya na subject para sa first year college, pero po, ang compact po ng mga, yung 5 courses na dapat kunin sa iba-ibang semester, ay makukuha na lang po sa 1 semester. Ito pong libro na to ay, sa Kronika po, ay, itong libro na to ay OBE compliant po. Yung output-based po siya na libro. May mga tasks po na aansira ng mga bata in every chapter. Kaya po, maraming matutunan yung mga kabataan dito sa libro na to kasi nandyan agad-agad yung mga tasks na dapat nilang makikita o mamimake in every after chapter. Ma'am, baka pwede niyong i-flash yung libro nyo para naman masilayan ng ating mga viewers na yan pala yung libro nyo. Of course, Understanding the Self. This is published by Wise Man's Books Trading. Tama po ba, ma'am? Yes po. Distributed by all other bookstores nationwide sa ating mga mag-aaral diyan, kung nais yung maintindihan at madiscover kung ano yung hindi nyo naintindihan. Highly recommended. Very important na magkaroon po tayo ng reference material para naman kung meron tayong mga issues na dapat nating i-resolve, baka pwede nating tingnan dyan sa guidance ng libro na yan. And of course, Professor Silva, ma'am, ito bang ating libro nabibili sa lahat ng mga bookstores nationwide, and ano pa ang mga meron dyan sa libro na yan, or meron pa bang upcoming na version sa libro na yan? Kung mabibigyan po ng chance ng publisher ko po, meron din plano for revision, kukunting mga revisions, pero sa ngayon po ay mananatiling creative po tong book na to, unique po siya. Tsaka relative to your question, sir, kung nabibili ko saan mabibili, yun po, hindi ako makapagsagot po kung anong pangalan ng bookstore, pero po, pwede naman makontak din po yung Wiseman Publishing Company at Kronika po. Kronika Publishing Company para po makakontak sila. Pero sa mga bookstores po, pwede naman sila makapagtanong kasi kahit dito po sa Mindanao ay nakaabot na itong libro na to. Nasa mga malls po siya, actually. Okay, so sa ating mga mag-aaral dyan, pwede nyo bisitahin yung Wiseman's Books Trading na Facebook page, and I believe meron din silang mga e-books. Ma'am, may tanong lang natin, no? Meron bang e-copy niyan? Meron bang e-book niyan? Nakita ko po dun sa pinadala sa akin ng publishing company. Meron po, meron pong e-book. Mas mura po siya kaysa sa dito po na version. Pwede din po, kukontak sila sa mga agents ng Wiseman. Meron silang e-book talaga na binebenta. Ma'am, Professor Prolene Silva, ma'am, maraming salamat po sa bagay-bagay na naibahagi nyo sa ating programa. Any parting statement po para sa ating kabataan at mga magulang? Sa lahat ng mga kabataan ngayon, na mga nag-aalala, nag-aalinlangan sa panahon kasi po, hindi sila makakalabas, napakalungkot ng kanilang buhay. Marami silang iniisip. Ang masasabi ko po sa inyo ay connection lang po lagi sa mga magulang. Magtanong kayo kung ano yung inyong mga confusions, kung ano yung mga questions na gusto niyo malaman agad yung kasagutan. Mas maigi po sa pamilya itanong, lalo na sa mga magulang po. At saka, huwag kayong masyadong mag-alinlangan kasi kahit papano, meron naman tayong nag-aaral pa rin kayo, meron naman pong internet. Ito na yung good side ng internet. Meron pa rin kayong connection sa mga kaibigan ninyo, sa mga classmates ninyo. Kaya ito, makonsider natin na good form or good use ng internet itong makikipag-connect ninyo sa mga
mga kaibigan nyo gamit yung gadget ninyo. Yun yung good side. Sa mga magulang din naman, constant monitoring, supervision sa mga kabataan, tatanungin ko ano yung mga pangailangan nila, explanation, masyadong bigyan ng time na ma-explain sa mga kabataan kung ano yung mga bagay-bagay no, na dapat nilang malaman. Connection po at saka lagi ipadama sa mga bata na mahal din sila at kahit walang-wala, ang mahirap ang buhay or kahit maraming problema na hinaharap mag-asawa, kayong dalawa, mama at saka papa, yun lang po, ipapadama pa rin sa mga kabataan na hindi sila nag-iisa, na nandyan kayo para sa kanila. Professor Pauline Silva, ma'am, maraming salamat po. Hanggang sa muli po, baka ma-invite namin kayo one of these days sa ibang topic naman po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, napanayan po natin ang isang psychologist, no? Maganda po yung mga inputs niya, lalong-lalo na sa pagbibigay natin ng disiplina, guidance, and of course, pag-monitor ng ating mga kabataan. So ito na lang po si Tin Jerry nagsasabing, magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. Ingat po. Paalam. Thank you for watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere.